dear beloved, Boss Mike Cervera. Eto ang, ano diyan, ang, actually hindi ko pa mga napapanood 'to. Naku, mukhang, bistado na nga etong, sino ba 'yan? Etong mga, puting ahas daw. Oh, eto pasok. They, there were orders na kinakailangan natin gawin dahil kailangan niya ng pagbabago na hindi dapat kasi nangyayari kasi unang-una maraming leakages, maraming intriga, Maraming leakages, maraming intriga na kailangan, kung ano man yung narinig, nakita sa isang organisasyon dapat manatili lang dun. 'Di po ba? Oh, sabi nga nila, "What you see, what you hear, still leave it here," sabi nga ng mga sundalo. Pero yung mga dating mga opisyal diyan, anong pinagagawa nila mga kababayan? Kaya tuloy nagkaroon ng mga paksyon-paksyon, grupo-grupo. Oh, tama po ba 'yun? 'Yun yung tinutukoy ko kanina mga kababayan. Ay Chang, pakibati mo naman sila Oh, Maxi, 'di ba? Ano? Insan pengi ng 3 in 1 ay mamaya, wait lang. Mamaya na yung 3 in 1 naghahanap ng kape. Eto nagkakape ko. Oh, 'di po ba mga kababayan? Ayan, intriga. Puro paano mga kababayan, imbis na magkaisa, nagkakaroon sila ng intriga bawat isa. Imbis na nagmamahalan, nagtutulungan, abay nagpapasikatan. Akala mo naman nakakapag-deliver talaga, ano? Oh, kita nyo? Oh, biruin ninyo mga kababayan, anong ginawa nila sa mga vlogger? Pinaghati-hati nila. Tama po ba 'yon? Kayo na bahalang humusga. Tama pa ba na paghati-hatiin nila? Kaya ako mga kababayan, tama lang na nagkaroon ng Ruiz at Castro diyan. Nang sa gano'n mga kababayan, masaayos, maiayos, at magkaroon ng pagkakaisa. Oh, 'yan ang sinasabi ko. Oo, tsismoso, sip-sip kay kay natanggal. Sino? Sino ba natanggal? Oh, 'yan po mga kababayan, 'di ba? Oh, ngayon, sino ba yung mga natanggal diyan? Halos lahat sila. Natanggal silang lahat mga kababayan. Oh, tuloy. nasisiraan. Ayaw natin yun. Dapat hindi ko sinasabing galing sa loob yan. Pwede manggaling din sa labas. Diba? Pwede manggaling din sa leader. Pero dapat confidential lahat ng orders, lahat ng papeles na ito. We treat it as confidential. Yan ang sinasabi ko. Naku, may CapCut pa. O, di ba mga kababayan? Totoo naman dapat Yun yung sinasabi ko sa inyo, dapat manatili lang kung ano yung mga masiselan na mga usapan, masiselan na mga dapat hindi nakakalabas, yung masiselan na yan. Kaso nga mga kababayan paligsahan, kahit sa kalaban binibigay yung mga impormasyon, 'di ba? Kaya alam nyo minsan puwede rin natin sisihin yung mga dating diyan opisyal, kung bakit nagkaroon ng away-away dahil sa mga tsismis na 'yan, 'di ba? Alam niyo naman ang mga Duterte, mga uto-uto rin 'yan, pagka may narinig akala mo nasisilaban. Anong ginawa nila? Naghurmentado. 'Di ba? Naghurmentado yung mga uto-uto. Anong ginawa ni Sara? Ayan, imbes na kakampi niya pa rin si Pangulo, tumulong siya. Saan? Sa gobyerno, mga kababayan, ang ginawa niya na lang, ay naku, ganyan pala, magnanakaw na lang ako. Yan, nagnakaw ng nagnakaw, mga kababayan. Saan papunta na ngayon? Di wala na. 'Di ba? Wala na. Away-away na. Ngayon, mga kababayan, eto ang tanong diyan. Sino-sino itong mga taong ito na mga naglalabas ng mga masiselan, confidential na impormasyon sa mga hindi dapat makaalam? Sino po? Nako, meron po ba kayong kilala? Nako, kung meron kayong kilala, paki-comment naman. Nako, ayan na mga kababayan. Pasok. Ayan mga kababayan, tanggalin ko muna 'to Oo. Baby, baby,
Pakibasa nga. Hindi ko mabasa. Oh, Roque Binoljak ng PCO USEC sa tiradang salesman, messenger ng Pangulo. Sabi dito, basahin mo lang dito. Hindi ko makita talaga. Oh, ito. Andali. Kaya hindi ko makita. Ayan. Yan. Di ba Basahin mo. nag-post niyan? Ayan. Sabi rito, Nino, Roque, binoljak ng PC. dito sa baba. Basahin mo. Aminado ako na mahirap maging messenger ng administrasyon. Dadahan lang. Kasi para kang salesman. Kinakailangan ibenta mo yung presidente mo, pero alam lahat ng salesman kahit gaano ka kagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Aha. Hindi po kami salesman dito. Sagot naman ni attorney. Yeah, sagot ni attorney. Yeah. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang binibenta mo ay kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang laging nababanggit ay joke lamang yan. Yun. Kay Eric basta yung maghuyop. Shoutout po, thank you naman So yun mga kababayan, parang sinasabi kasi ni Roque, mga kababayan, na parang salesman. Yung alin, mga kababayan, yung sila kapag ka nasa Malacanang, diyan sa PCO, kapag ikaw ay tagapagsalita, kapag ikaw ay spokesperson. Mga kababayan naman, malayong-malayo talaga yan. Gusto ko makita niyo yung mukha ko eh. 'Di ba? Malayong-malayo naman yung salesman at saka messenger. Tama si Attorney Claire Castro diyan. Hindi sila taga-benta. Sila ay tagapaghatid ng mensahe ng Pangulo. Sila ang nagbibigay ng mga kababayan, yung pangangatwiran ng Malacanang, mga kababayan, ay sila yung tagapagsalita, sila yung tagapaghatid. Ganun po yun. Hindi yung sinasabi ni Roque na salesman, sales agent, ganon. Magkaiba po yun. Kita nyo parang si Banat Bay, Kung magpaliwanag, parang si Roque din. Sa bagay, wag na kayong magtaka. Bakit? Pare-pareha sa mga dala ng mga yan eh. Iisang gawin ng mga pag-iisip at pangangatwiran eh. Di po ba, mga kababayan? Kaya ganyan. Ngayon, di ba, mga kababayan? So, eto na, mga kababayan ko. Sumagot si Attorney Claire, mga kababayan. Sumagot. Sabi ba naman, yan pala eh. Parang sinasabi ni Attorney Claire, mga kababayan, yan pala eh. Hindi yan. Magkaiba yung salesman at saka messenger. Kami po ay messenger. Hindi kami. Tagapagbenta. Hindi namin kailangang ibenta si Pangulo kasi nabili na. Nabili na ng taong bayan kaya nga yan binoto eh. Di po ba? Ngayon, ang trabaho namin ay yung mga mensahe, yung mga mensahe ng Malacanang ay kami yung magbabalita sa taong bayan at lalo na sa mga sa mga media, sa mga vlogger na mga tulad natin. Iyan po yun ang ibig sabihin. Ngayon ito si Roque, di binoljak tuloy siya. Para bang si Roque ang ginawa ba niya noon ibenta si Digong kung kani-kanino? Ganun ba 'yon? Kaya nasasabi ni Roque na parang depende daw yung ibebenta kung maganda o pangit. Mga kababayan naman, isipin nyo na lang kung ganun ang pangangatwiran niyan, ganun din ba ang ginawa niya kay Digong kahit na bulok na, abay binebenta pa rin niya o ginagamit na lang ang pangalan. Kahit bulok na yan, pangalan na lang ang dadalhin. Kaya nabenta niya sa mga mamumuhunan ng Pogo, sa mga yan, kila Michael Yang, ganun ba yon, mga kababayan? Hindi ho, magkaiba naman ho ngayon eh. Dahil ho, wala talaga. Tandaan nyo mga kababayan, ang Malacanang, wala po naman talagang, hindi sila nagkaroon ng tulad ni Attorney Claire Castro sa madaling salita. Di po ba? Walang nagbabalita,
walang nagbibigay ng mensahe, walang nai-interview, walang nakakausap sa Malacanang. Tama po ba? Ngayon na lang. Sa tagal na panahon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, ngayon lang ho nagkaroon ng matapang at talagang may bayag na spokesperson sa katauhan ni Attorney Claire Castro. Yung tapang niya, mga kababayan, eto, na hindi na nila kinakaya. Kaya ngayon, mga kababayan, halos sabay-sabay na sila. Binabanatan nila ng binabanatan etong mga bagong upo dyan sa Malacanang. Lalong-lalo dyan saan? Sa departamento ng PCOO. Bakit to? Masakit man sabihin, yung mga dating mga dyan, nanungkulan, ay kulang na kulang. Hindi po talaga nila magawa yung nararapat na pagsagot sa lahat ng mga issue, lalong-lalo na yung mga ginagawang mga ka-fake newsan ng nasa kabilang kampo. Ganun po yun. Di po ba? Ngayon, nandito na si Attorney Claire. Di issue lagi yan. Si Attorney Claire na ngayon ang punteriya nila. Bakit ho? Dahil si Attorney Claire ang kinakagat at sinusubaybayan ng maraming mga Pilipino. Nakuha nyo, mga kababayan? Ang attention ng tao ngayon, mga kababayan, wala na kay Pangulo kung hindi na kay Attorney Claire Castro. Kaya ang upupuntiryahin ngayon ng mga kalaban dahil sa pamamagitan ni Attorney Claire Castro, talaga namang nasasagot lahat ng mga akusasyon, fake news ng kalaban at bumabango ang Malacanang. Eto na, kailangan natin putikan yan. Kaya kahit ipuputik natin dyan, kay Castro, kay Ruiz, kahit na chismis, kahit walang patunay, gagawin ko yan. Ganun sila. Nagigets nyo po ba? Kaya maging itong si Roque na nagtatago, sabi rito, kinalbo daw ni Castro. Di ba? Paano nga kakalbo niya? Parang nakadikit lang yan. Attorney Roque, nakadikit lang ba yan? Di ba? Ngayon, mga kababayan, eto na. Nandiyan na si Attorney Claire Castro. Ang atensyon ng mga tao, nasa kanya na. Di syempre si Attorney Claire Castro ang babanatan ng babanatan. Ganun lang kadali yun. Wala nang iba. Kayo na bala, di ba? Isipin nyo maigi yung sinasabi ko sa inyo. Yun talaga yan. Si Attorney Claire Castro kailangan mawala sa kanilang dadaanan, sa kanilang mga gagawin. Kailangan walang sagabal kasi. Ang laking sagabal, ang laking hadlang, ang laking harang, ang laking nakabalandra, ang laking sa kanila yan, problema. Sino? Si Attorney Claire Castro. Lalo ngayon, mga kababayan, mawawala na yung mga amuyong dyan sa loob na yan. Na sa totoo lang, naiinis din ho kami dyan eh. Kung sino man ho yan, yung mga puting ahas na naglalabas ng mga masiselang mga balita, ng mga pag-uusap, ng mga hindi dapat lumalabas, pinapaabot kung kani-kanino. Nako mga kababayan, inis na inis ho kami dyan. Kaya nga ho, nung dumating si Attorney Claire Castro, tuwan-tuwa ho kaming lahat eh. Sabi namin, ayan, dapat noon nyo pa ginawa yan. Kaya lang siguro, dahil hindi sila makakita ng isang Attorney Claire Castro, hindi pa dumarating sa buhay na na madiscover yan si Attorney Claire Castro, wala pa talaga, no choice sila. Okay, tanyo? Ngayon, mga kababayan, eto, dumating itong si Attorney Claire Castro. Naku, mga kababayan ko, nalintikan na sila. Yan, para na silang mga bulating na asinan, sabi ko nga, na nagwawalat na nagpaapasag na hindi mo na alam kung anong gagawin nila. Sa totoo lang hindi na nga nila alam kung paano pangatwiran at sagutin si Attorney Claire Castro eh. Nakita nyo naman sila mga twiran, mga kababayan. Halos bulol-buhulol na at buhol-buhol yung kanilang pagpapaliwanag, yung kanilang mga alibay, yung kanilang mga depensya. Wala na sira sila kay Attorney Claire Castro. Yan ang katotohanan. Tulad niyan, kita nyo. Halimbawa lang mga kababayan, eto. Eto kita nyo tingnan ninyo nangyayari sa kampo ni Duterte.
Ayan, oh. O, ano sabi rito mga kababayan? Oh, PDP laban, grand rally sa Iloilo City. Oh, pinagpaliban. Eh bakit? Bakit kailangan niyo ipagpaliban? Kasi wala na kayong tao. Wala na hong may gusto sa mga Duterte. Kinancel. Biruin mo, meeting di Abansi, rally. Ha? Para ikampanya nila yung ano, yung kanilang kakapranggot ng mga kandidato na iilan lang yung pumapasok sa 12. O, kita nyo, kinancel nila. Wala na ho, wala na ho. Hindi na ho tulad ng mga dati na nabobola nila at naloloko na nabubudol nila taong bayan. Ngayon pa mga kababayan, maliwanag na sa isip ng mga taong bayan kung ano ang totoong pakay intensyon. At talagang ano, eto, maihalimbawa na yung panunungkulan ni Digong sa panahon ng panunungkulan ngayon ng bagong administrasyon. Malayong malayo. Di po ba mga kababayan? Malayong malayo. Di ba? Bawal daw kasi ang ano, Maoy doon sa Iloilo. Ayan, mga kababayan, kita nyo naman. O ang ano, alyansa, nagpunta ron. Sandamakmak ang tao ron, mga kababayan. Dinumog sila. Ilan daan libo yung nandoon ng mga taong dumalo dyan. Napakarami, mga kababayan. Di ba ba? Nandoon pa nga si Pebbles tsaka si Ellie. Di ba? Wala na sila argumento. Oo. Debunk. Oo. Na ni Yusek. Ay, oo, Lord Glenn. Malupit si attorney eh. Ano pang kailangan pang gawin, di ba? Oh, Becky Carriero, tawa ka lang ng tawa. Alma Kawili. Opo Hindi ko na mabasa yung iba. Oo. Labo ng mata ko mga kababayan. Ganito ako pag pagod. Pagod ako sa kakapasyal kasi ang dami kong pinapasyal. 17. Grabe, no? Dami, 17 pinapasyal ko. Oo, tanungin nyo lang sila kapag hindi sila masaya sa pag-aasikaso ko. Sabi ko nga sa inyo, yung mga yan, boss ko yung mga yan. Oo, utusan ho ako. Oo, sasabihin nila. Mike, kailangan na namin pagkain. Kain. Gutom na kami. Kain. Gusto namin pumunta doon. Punta. Naku, mga kababayan, no? Sumisigaw yung mga yan, mga kababayan. Sigaw tayo! Atin ang West Philippine Sea! Ganun mga kababayan, sigawan, no? Di ba? Yan po ang kaibahan ng nasa panig ng katotohanan. Hindi mo kailangan matakot dahil alam mo na nasa tamang daan ka. Hindi tulad ng iba dyan, pupunta rito, magpapapicture, saan? Doon, sa Beijing. Tapos parang mga tutang hindi mo malaman kung takot na takot o talagang nervyos lang. Pero tayo mga kababayan, hindi natin kailangan yan. Bakit? Wala tayong ginagawang masama. Tayo yung nag-i-enjoy lang dito kasama yung alin. Yung ating mga saloobin, minsan kailangan din nating ilabas. Di po ba? So mga kababayan, ayan, kita nyo yung nangyayari ngayon. Wala na. Wala na hong mga Duterte. Palasak na, sabi ko nga, hindi na ho mananalo at hindi na ho makakabalik sa pwesto mga Duterte. Tandaan nyo yan. Wala na hong makakapasok sa nasyonal na mga Duterte. Sa presidente, asa pa kayo? Hindi na. Malabo na si Sara. Tignan nyo naman survey niya, hindi na umangat kahit isa. Kahit man lang isa kada quarter. Umaangat, kaso wala na. Parang bagsak na nga eh. Sabi ko nga, baka sa susunod na mga buwan, mag-negative na yan. Di po ba? Hindi na nadagdagan, imbis na madagdagan, naging negatibo pa. Ganon, yung tiwala na ng mga tao. So mga kababayan, pasensya na kayo sa live ko, hindi ko talaga ma-explain ng maayos itong aking mga topics gawa ng, alam nyo naman, mahirap makapasok sa mga ganitong mga platform dahil nga bawal ho dito ito. Hindi naman, binaban nila at wala ho sila dito. Buti na lang meron tayong kaparaanan para makapag-live. Para magkita-kita tayo kahit papano. Opo, suportahan po natin ang ating mga kasama, ang mga nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos. Opo, at manuri po kayo sa mga nagpapanggap lang at ginagamit ang Pamilya Marcos, ang pagiging loyalista para masabi nila sa inyo na sila talagang nasa ating panig.
Opo, marami hong ganyang gumagamit. So mga kababayan, hanggang dito na lang. At syempre mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta dahil 12,000 na po tayo, ha? 12,000 plus na ho, kahit na hindi tayo madalas makapag-live at kahit wala tayo sa studio, nandiyan po pa rin kayo. Sa mga team replay po, sa mga bagong pasok, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong vlogger na walang kakwenta-kwenta, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.